Nangako naman ng dagdag tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga dumadaing na tsuper. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, anong tulong ang ipinangako ng Pangulo? Dagdag ayuda ba ito? Yes, Gigi, dagdag ayuda. Yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pwedeng ibigay doon sa mga kapatid natin sa transportation sector. Ngayon nga, na dire-diretso pa rin yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bunsod pa rin nung nangyayaring gulo dyan sa Middle East. Sa panayam kanina, sinabi nga ni Pangulong Marcos na bagamat pinasuspindi niya yung fare hike na ipatutupad sana dito sa mga pampublikong sasakyan ay hindi naman daw ito makakasakit ng husto doon sa ating nasa transportation sector dahil ang siniguro niya, naghahanap sila ng ibang paraan para madagdagan yung ayuda ng ating transportation sector, lalo na ngayon na malapit ng mag-Holy Week at inaasahan na mas marami yung mga kababayan natin na babiyahe papunta sa mga probinsya at ang gusto daw nilang matiyak ay magiging maayos ang hanap buhay ng mga kapatid natin. Matatandaan kasi natin, Gigi, na kahapon doon sa video message na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos, inutos nga niya na isuspend muna yung pagpapatupad ng fare hike dahil ayaw niya madagdagan pa yung pasanin ng mga ordinary passengers, ng mga commuters. Kaya lang syempre hindi ito nagustuhan ng mga driver at ng operator. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Marcos. We are trying to find different methods para makapagbigay ng subsidy. Halimbawa, yung mga transport workers, kahit na hindi itataas ang fare sa ngayon, deferred lang muna yung fare hike, dadagdagan naman natin ang tulong sa kanila para hindi naman sila malugi. At Maricel, sinasabi ng DOE na hanggang April na lang ang supply ng petrolyo. Gaano ba ito katotoo? At kung ito ay totoo hanggang Abril na lang, saan na ang tinitingnan mapapagkunan ng dagdag na supply ng gobyerno? Well, kasi di ba matatandaan natin, Gigi, initially kahit si Pangulong Marcos ang sinabi niya, yung talagang inventaryo natin tatagal ng 20 to 30 days. Yun yung initial na information nila. Ngayon kanina, dun sa pag-iikot niya dyan sa Bataan, in-inspection niya kasi yung Mariveles National High School. Dito siya nagpaunlak ng panayam at doon sinabi niya na ngayon naghahanap daw ang pamahalaan ng ibang sources pa ng langis to ensure na meron tayong steady supply ng petrolyo. Kinakausap na daw yung mga kaibigan nating bansa na pwedeng makapagbigay ng karagdagang supply ng langis na hindi gaanong apektado dun sa nangyayari sa Middle East nang sa gayon mapaabot man lamang natin yung ating supply ng karagdagan pang mga 2 o 3 pang buwan dahil hindi natin tiyak kung hanggang kailan tatagal itong gulong nangyayari dyan sa Middle East. Bukod dyan, inutos na rin ni Pangulong Marcos na bagamat iniiwasan daw sana natin yung paggamit ng coal, mukhang mag-i-import tayo ngayon ng coal to ensure na merong magagamit yung ating power plants at to ensure na meron tayong maayos na energy supply. Bukod dyan, pinagtitipid nga niya yung mga government agencies ng paggamit ng kuryente, ng energy. Matatandaan natin, una niyang inutos yung 4-day work week kasi ang target nila at least makatipid ng 10% doon sa energy at oil consumption yung ating mga kababayan. Nang sa gayon, steady rin yung ating supply pagdating sa energy at sa langis. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Marcos. Yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon. So kahit na may stock tayo, patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. Madagdag ko na rin, Gigi, yung mga stockpile daw natin na nandun pa sa ibang bansa. Inutos ng Pangulo na ibalik na muna, iuwi na dito sa Pilipinas to ensure na meron tayong mas matagal na supply na aabot ng hanggang 3 buwan. Siniguro din niya na gumagawa raw ng paraan ng pamahalaan para naman hindi na tumaas ng husto yung presyo ng mga pagkain. Dahil yan yung inaasahan natin na maging bahagi ng domino effect dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nakikipag-usap na rin sila dun sa mga supplier natin para yung fertilizer natin, dire-diretso yung pagbibigay ng supply para okay yung ating mga agriculture products. Madagdag ko na rin, Gigi, ngayong hapon dapat sasalubungin ni Pangulong Marcos yung mga OFW at ibang mga Filipinos natin na na-stranded, naipit dyan sa Middle East. Mga more than 300 sila. Kaya lang hindi natuloy si Pangulong Marcos sa pagsalubong dyan sa Villamor dahil meron daw siyang dinaluhang pulong dito sa Malacanang. Pero natuloy naman yung pag-uwi ng ating mga kababayan.
utos na rin daw kasi ni Pangulong Marcos na idaan sa Villamor Air Base yung mga pina-repatriate ng mga kababayan natin para mas madali yung pagproseso ng kanilang mga papeles. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.